The Spirit of truth will testify to me, says the Lord, and you also will testify. You have given your Son rule over the works of your hands. Blessed Saturday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. We remember our blessed Mama Mary as we serve in the masses for today, for this morning. Na-miss namin ito kasi parang ilang Fridays, Saturdays, and Sundays kaming nasa Tagaytay for the Marriage Encounter Weekend Seminar. And now, we're back to service sa UST. Today is a very special day. Not only because it's the GA or the General Assembly of the Solo Parents, but also today we have pre-K na Zoominar for today and until tomorrow. And other than that, we are being reminded in the gospel about testifying about God's love and how we are called to be witnesses of God's love. Sabi nga sa verse before the gospel, the Spirit of truth will testify to me, says the Lord, and you will also testify. So alam natin na ang calling natin is for us to testify. Yun ang reminder sa atin, napakabigat ng ating obligasyon because we are called to testify, to become witnesses. Tayo kasi yung nakakita, tayo yung nakaramdam, tayo ang naka-experience. Kagaya ng sa korte, naalala ko dun sa talk na Be My Witnesses dun sa SFCM, di ba yun yung unang talk? Be witnessing ang kailangan. Ano ang sinasabi tungkol sa witnessing sa Ebanghelyo? Witnessing to God's love. Ibig sabihin, ikaw kapatid, kuya, ate, tito, tita, brother, sister, all of us witness Christ's presence in our lives. Lahat tayo can testify and can become witnesses ng pagmamahal ng Panginoon, presensya ng Panginoon sa ating buhay. Hindi ko makakalimutan ang presensya ng Panginoon sa mga times na kami ay may mga sakit, may sakit ang anak. Naalala niyo ba yung kwento ni Madel na nagkasakit siya, nagkumbulsyon siya, nagcomatose siya for 1 week. Nagmilagro ang Panginoon ng tabihan ng Santo Niño sa bedside after 24 hours. Nagising. 1 week siyang tulog, continuous sleep. And the rest is history na sinasabi ng doktor, hindi na magja-jive ang kanyang mental age at saka chronological age kasi she'll be retarded. Pero she graduated sa Mapua Institute of Technology, ECE. That is just one concrete example ng presensya ng Panginoon. Another one, yung pagkahulog ni Miko sa Poso Negro na siya ay inahon ng kanyang ate. They are 4 and 6 years old. Hindi ba kung hindi dahil sa Panginoon, hindi yan mangyayari. Yung si Miko ay naaksidente sa motor, kahit na yes, siya ang may mali doon kasi napikit siya, pero yun ay totoong presensya ng Panginoon sa buhay namin. Bakit? Yung kanyang motor, ang sabi nila, yung nakasakay doon, patay. Wala siyang fracture, di ba? Ano pa ba? Yung nangyari sa aming buhay ni Tito Jun, yung aming buhay mag-asawa, yun ay totoong presensya ng Panginoong Diyos sa buhay namin. At napakarami pang iba. Natandaan ko yung sharing ko kahapon tungkol sa pagbubuntis ni Lorraine kay Martin Luke dahil nag-coincide sa feast day ni Saint Luke.
which reminded me about how God is so good to us. Kaya kung God's love, God's presence in our lives, I will continue to enumerate so many patotoo. Napakadami namin patotoo sa pagmamahal at presensya ng Panginoon sa aming buhay. So, that is our calling. We are being reminded to testify to all of the people so that we can bring people closer to God, and we can, by our testimony, madadala natin ang Panginoong Jesus papalapit sa mga tao. Doon sa mga taong hindi siya kilala. Doon sa mga taong may agam-agam sa pananampalataya. Doon sa mga taong, sino ba yung Diyos niyo? Doon sa mga taong hanggang ngayon may agam-agam pa sa pagsiserve. Kasi sinasabi dito sa ating ebanghelyo na ibibigay ng Holy Spirit. Wait, for the Holy Spirit will teach you at that moment what you should say. So when we say yes to God's call, yung banal na Espiritu ay bahala sa atin. Tandaan natin, katulad ng sinabi ni St. Luke, walang imposible sa Diyos. Tama ba si St. Luke yan? Walang imposible sa Panginoong Diyos. Everything is possible with God. Sa mga tao, lahat imposible. Pero sa Diyos, posible ang lahat ng bagay. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, healing of those who are requesting for prayer, healing of those who are praying with us right here, right now. Panginoon, be with us always and in all ways, and allow your presence in our lives to manifest. Dear God, ikaw po ang manguna sa buhay namin, sa aming araw-araw. Ngayon po, napakadami naming schedule, pero alam po namin lahat ng ito'y mapapagtagumpayan dahil you are the God of possibilities and you are the God of mercy. We pray for the solo parents. We pray for those who are getting married who will attend the pre-K na Zoominar. We pray for those who will attend the Revalida, yung mga speakers namin sa Solo Parents Encounter. We pray for special blessings for those who are celebrating their birthdays and anniversaries for this weekend. May they be blessed with your presence in their lives. All this we pray in your mighty name through the intercession of our Blessed Mama Mary. We also lift up to you, dear God, yung nangyayari po dito sa aming property, sa bahay namin, sa buhay namin. Please take over. You are in charge. Amen. Blessed Saturday once again. God bless us all.